magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang umaga po. Ito na naman, Paligado Tupat, Babayagong Banal, this time yung Yakis, ang hindi nindot ang walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang Kupal, ka Dennis Reyes. Magandang araw po. Yan. So, ito na tayo ulit. No? Ang pinag-uusapang mainit ngayon, ito itong ginagawa ni Cheese Dog na parang dinidelay niya talaga na lumalabas. Sa opinion ko ha, mewan ko kay Ka Dennis, pero sa opinion ko, parang sinadyang i-delay yung impeachment trial. Dahil ito, dumating sa kanila sa Senado noong Pebrero pa. May pinapaliwanag ka kanina, Ka Dennis, no? Ang trabaho ng Senado at ang trabaho ng Kongreso. Ano ba pagkakaiba ng dalawa sa panahon ng impeachment? Pero once impeached, pagka-submit sa Senate, ministerial ang duty ng Senate to begin the trial. They cannot choose. Ang power na binigay sa kanila is to convict. Ibig sabihin, to finish the process. Okay. Simula, House. Impeachable to. Ngayon, ang power na yun, kailangan pag-isipang maigi. So, nandun ang kapangyarihan mo. Simulan siya, pag-aralan siyang maigi. So, you can take all the time in the world sa simula. Okay. Question. Tapos submit mo sa Senate. Senate, kaya sinabi ng Constitution, the Senate must convene the impeachment impeachment court forthwith. Okay. Forthwith. Ibig sabihin, keywords. Kailangan simulan agad. And it was not, hindi ibinigay sa kanila ang choice kung sisimulan ang trial o hindi. Walang choice. Dapat umpisahan agad. Wala. Ang choice kung magkakaroon ng impeachment o hindi sa House. Ang conviction binigay sa Senate. Sa Senate. Oo. So, kung makikita mo, fallacious ang mga argument ni Cheese. Okay. Unang sasabihin niya na, bakit kayo ang tagal-tagal niyo simulan? Dahil yun ang binigay ng konstitusyon. Oo. Hindi binigay ng konstitusyon sa Senado na magpa-banjing bago simulan ng trial. Pwede kayong magpa-banjing oras na masimulan ng trial. Oo. Pwede kayong magpa-banjing sa conviction. Tangin na disimulan yung trial tapos sa kanya dribulin. Oo. Okay. Kitang-kita mo na dito talagang bumalimbing na si Cheese. Well, in fact, ano yan eh? Yun eh. Matagal na niyang reputasyon niya. Nabalimbing siya. Oo. Kaya di ba, remember yung unang-una niyang grupo? Sila yung mga young guns. Sila Cayetano, sila Darlene Custodio. Oo, dati. Bakit ba sila nag-away-away? Bakit nga ba? Dahil balimbing si Cheese. Di ba, ang una nag-away silang dalawa ni Alan? Cayetano. Di ba? Ang alam ko... una pa niyang kakampi si Darlene Custodio. Pati si Darlene Custodio napikon. Alam mo, natatandaan ko kay Cheese, 2016 elections na dapat silang magkasama ni magkasangga dapat sila ni Grace po. Tapos, mamaya, nagsuntukan sila nung asawa, pera daw, tapos mamaya, parang kumakampi na kay babalimbing si Cheese kay sino ba? Binay. Okay. Yung puntong yan, we cannot put too much hindi natin pwedeng bigyan ng masyadong halaga dahil syempre chismis politika yan, although talagang trabaho ng chismis. Although ako naniniwala ako rin naniniwala ako. Pero unless sabihin sa akin diretso, diba? Hindi ko sasabihin totoo yan. Yan ang kwento. Pero yung away nila noon, yun na news yun. Laman ng news talaga yun. Kung bakit sila nag-away ako.
balimbing. Yeah, and okay, ganito yan. I-trace natin kung bakit. Ayan, that's a good question. Bakit? Okay. Ako, tingin ko talaga. Nabayaran. Hindi, okay. Political survival yan. Mukhang meron na yung advance notice na masasabotahe ang senatorial election. Aha. Okay. Okay. Babalikan natin lahat yan sa kung ano ang ginawa ni Toby Tanco. Sa ilang eleksyon, sa alyansa. Tama. Anong ginawa ni Toby Tanco? Wala. Okay. Wala. Hindi lang sa wala. Okay. Remember, before the election season, okay, nung nagsimula lahat yung impeachment, nagsimula ang Quadcom saka Tricom hearing. Ang moral ascendancy nasa administrasyon. Oo. Okay? Lumabas na lahat ng ginawang kalokohan ng Duterte administration. Yang mga pogo, mga Mary Grace Piatos, pinag-usapan lahat yan. Okay? Yang pagnanakaw, yung paglulustay, yung formally. Di ba? Lahat yan. Naglabasan. Labasan. Yun dapat ang panahon, yun dapat ang messaging ng alyansa. Pati yung pagbebenta ng teritoryo ng Pilipinas sa China. Sa China. Di ba? Bakit tayo pa ang naglabas na binenta ng PDP laban ng Pilipinas sa China? None of their candidates came out with it. Yeah. Why? Because wala sa messaging ng alyansa. Wala silang balak na gano'n na sabihin. Remember, even the cabinet secretaries na yun agrees with that. Yeah. Na puta, walang messaging ng alyansa. Wala kang slogan eh. Sila botahe talaga. At ang chismis ngayon, naghahanap ng reward si Toby. Speaker. Gusto niya maging speaker. Paparinig siya. Hindi siya paparinig. Sinasabi niya. Gusto niyang palitan. Asa ka pa. Malamang maging speaker ka. Teka muna. Next term. Hindi, seryoso. Sa ginawa niya, kung manalo ang mga Duterte next election, speaker siya. Ang nangyari, dahil sa sabotahe niya, nang hina ang administration, not with anyone but himself. Oo, he's always loyal to himself. Gahaman sa pwesto yan. Totoo yan. Gusto maging presidente dyan eh. But ito nga ang tanong ko, no? Ito an if-when scenario. Kung sakasakaling they hit while the iron was hot at talagang binakpakan nila at ginawa nila at inumpisahan nila ng Pebrero o Marso yung impeachment, ano kaya naging epekto nun? Ito spekulasyon na. Ano kaya naging epekto nun sa senatorial elections? Ito ang latest. Alam mo yung mga disbursement to confidential fund? Oo. Pirmado pala ni Sara. Okay. Ang tanong, kanino napunta ibang pera doon? Ay, tatanong pa yun. Ang importante doon, yung disbursement na illegal, pirmado ni Sara. So, meron talagang ebidensya laban sa kanya. Na kung kaya nila pinapatay ang kaya nila pinapatay ang trial. Hindi po pwedeng lumabas lahat yan. Pag lumabas yung kahit si Bongo, mapipilitan i-convict si Sara. Oo. For his political survival. Yes. And that's the reason bakit pinapatayan ni Cheese. Pinapatayan ni Bato. Si Bato yung nagpakalat. Ganun kawalang ya itong si Cheese. Ganun kawalang ya si Toby Tanco. Hayop, ano? Hindi na BBM administration ang nilalang yan. This time. Tayo na. It is the Filipino people. Oo. Taong bayan na. Hayop din, ano? Pinagtakpan ni Toby Tanco lahat ng kasalanan, lahat ng corruption ng Duterte administration by not making messages
putting all of this to light. So parang lumalabas talaga pala na nagpatalo ng ilang kandidato para umakyat si Amy. Yes! Pero hindi yung pagkapanalo ni Amy ang mahalaga, no? Ang naging epekto nun is niloloko na nila yung taong bayan. Oo, dahil akala nila pinagtatakpan nila mga kriminal, mga traidor sa bayan, mga nagbenta ng teritoryo ng Pilipinas sa si China. Marcoleta, sana yan. Yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. And I would sympathize with the senators kasi puta lahat sila ginawa nila yun. Kailangan nilang pagtakpan. Question. So, okay. Assuming as such na lang na pwede pala siyang ilipat sa 20th Congress ang mag-carry over, which I think is hindi, Hindi, pwede. Pwede? You know why? Ganito yan, okay? The Senate is a continuing body. Okay. Okay. Ang sinasabi kasi doon is, kailangan magkaroon ng trial. Maumpisahan lang. Okay. Yung Article 6 na sinasabing whatever Senate business or whatever business Congress na ends with yung adjournment, okay, only when it comes to legislative matters. Hindi naman legislative matter ang impeachment court. Hindi, it's a political matter, sabi nga nila. No, it is a criminal matter. It's a criminal matter. Supposedly. Well, totoo naman. Mayroong political flavor. Essentially, it's political. Because, pero sige na lang din. Pero kailangan kasi ilabas ang lahat ng ebidensya. At yun ang itinatago nila. Teka, and so, sabi sa Diaryo, June 11 daw mauumpisahan. Hindi daw itong session na nakaraan. Tinugnan niya to 13. But 13 is the last day. Yes! Kaya nga. Paano magagawa mo sa isang araw? Kahit magdamag kayo, wala kayong matatapos. Ito ang mas malupit na hindi nila dinidiscuss. Turns out, that impeachment complaint was never forwarded to the Rules Committee. Yeah, I saw that in the newspaper sa Philippine Star. Ano ibig sabihin nun? Yun ang pinakamahalaga ron. Paano gagawa ng impeachment rules? Paano masisimulan ang impeachment trial kung wala kang ina-adapt na rules? That is why such a complaint has to be forwarded first to the Rules Committee. Then the Rules Committee would draft the new rules. Kung gagamitin nila yung old rules, then they would just say, okay, we will adopt the same rules na ginamit kay Corona. We will adopt the same rules na ginamit kay ERAP. So, anong rules ang gagamitin nila? That is why ang impeachment complaint ay sinasabit agad sa Rules Committee. Ganun kawalang ang ginawa ni Chief. Which only came to light yesterday. Oo, nasa Diaryo Nasa Diaryo yun Ito, nakalagay dito, June 4, which was yesterday. Yung June 4 article, Escudero moved the trial from June 2 to June 11, leaving the Senate with very little time. Ito ang remember, June 13. Remember, pinagtatanggol pa natin si Cheese noon. Oo. Okay? Yun ang pagkakamali natin. Because ang assumption natin, remember, was sinabit niya yung impeachment complaint to the Rules Committee at Secretariat. Teka muna, ito yung sinabi ni Soto sa kanyang Twitter. I just learned, in this article was yesterday, I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe. Yes! Kaya nga Okay. Noon, pinagtatanggol natin siya na from yung pagka-submit, nag-recess, in-schedule to June 11. Because ang assumption natin was, yung impeachment complaint, nasa Secretariat, sinabit sa Rules Committee for Rules Committee to study it and to adapt a rule ng impeachment trial. Yun yung kailangang gawin
kung bakit siya matagal. Tang-ina, hindi pala nila sinabit sa Rules Committee. Kaninong control yun na pagsabit sa Rules Committee? Senate President. Ay, hayop. So talagang sinadya niyang i-delay? Yes! Walang duda doon. Hindi chismis yun. Diba, nagkamot ng itlog. Nagkamot ng itlog. Noong nagsasalita daw si Ontiveros, tumalikod daw si ano eh. Itong tinalikuran siya ni Cheese. Yan ang dapat tandaan ng taong bayan. Kung bakit hindi dapat binoboto si Cheese. That's why I never voted for Cheese eh. Neither have I. I've never really voted for him. I don't like the wife. It's not the wife. No, me. That's my reason. So I never voted for him. The wife is okay. May problema sila. Pero I mean, she's a celebrity. Yun talaga siya. That's the reason bakit si Rodong Pauco galit dyan. Oh, in-laws niya? Yes! Di ba nga umabot sa point na puta dinis-own si Hart? Ayan ang hindi ko alam. Tataka naman ako kung ako kamag-anak ni Hart, yung kamag-anak ko mag-aasawa ng senador, bakit hindi? Di ba? Ito kwento Oh. Kwento lang, chismis. Oh. Di nagbigay ng Rolex. Sino? Si lalaki kay babae. Oh, niregaluhan ng Rolex sa kasawa. Oh. Pinagyayabang. Siyempre. Tangina, sagot ng tatay. Tatay Nino? Tangina. Basta. Okay. Tangina, kaya rin namin bumili niyan, hindi pa galing sa nakaw. Kingina, ganun kabigat yun. Wow. Hindi pa galing sa nakaw. Ayop ano. So talagang hindi nila gusto pala si Cheese. Yeah! Puta, isipin mo, sabihan mo ng taong ganun harapan. Harapan niya sinabi yun? Gano'n makagalit? Para sabihan mo ng ganyan. Yes! Kaya din nahin bumili, hindi pa galing sa nakaw. Tangina, whether it's true or not, tangina para sabihan mo yun. Game, you were saying. Diba? I mean, whatever, whether it's true or not, ang bigat nun para sabihin mo direct tao. Sa pagbumuka niya. Questions, ito yung tatanong ko sa iyo kanina eh. I remember nung si Erap ang ini-impeach. Naalala mo yung ginawa ni Villar na biglang nagsalita ng mabilis tapos transmit tapos sino ba yung kumukontra hindi yung there was this Muslim congressman na pro-Erap trying to may Marcoleta sila ng panahon na yun. Si Dilanggalin. Dilanggalin, oh. Nakalimutan ko na siya halos eh. I wonder where he is now. That guy was funny. Dead. Ha? Okay. He's passed away. Oh, I'm sorry. I didn't know that. Si Diggs. Alam mo, that guy is a lot funnier than Marcoleta. It's so hard to hate that guy. Kasi, he's funny. The guy's brilliant. Si Marcoleta nakakainis eh. Pero that guy, alam naman natin he was pro-Erap and was defending him. And, he was doing everything. But he's funny at least. At least he was funny. The guy's brilliant. Atinista yun eh. I didn't know he went to Ateneo. Dilanggalin, that's his name. Oo, it's a big name in his province. I don't know, somewhere in Mindanao, I think. Basta ba? Even national... Oo, hindi lang. Siguro kung naging senador yun, baka nanalo yun eh. Had he run. Si Diggs. Si Diggs Dilanggalin. Oo, I remember. Si Dilanggalin yan. Anyway, ang dami nag-o-object. Tapos si Villar, daldal. Hampas ng gavel niya. Hanggang sa natapos, siyempre lahat nagpapalakpakan. Umiiyak pa, very, very emotional. Na para lang matransmit yung no? At question is, yung rules of the impeachment ng panahon na yun, hindi nila pwedeng i-adapt yun sa panahon na to? That's the reason kung bakit kailangan forward sa Rules Committee. Because the Rules Committee would have to say kung anong rules ang i-adapt. So hindi siya basta nasa Constitution ito gagawin natin. Walang ganun. Hindi, okay. Kasi, yung nasa Constitution, kung ano yung dapat yung gawin. Ang Rules Committee, nandun yung procedural. Okay. Makes sense.
Kasi, siyempre, you have to have rules on presentation of evidence. Oh, that's another law class for everybody. Kasi lahat tayo natuto dun eh. Everybody was a law student ng panahon na yun eh. Hindi, anong klaseng evidence na pwede mong tanggapin? Diba? One. Second, paano presentation? Hindi naman po pwedeng basta-basta po tayo. Kailan authentication? Wow, mabusisi pala siya. Hindi pala siya mabusisi yan. Hindi pala ganun lang ha. Although nasa rules of court yan, pwede yung sabihin na lang na, we can adapt yung nakalagay sa rules of court. Puta, mabigat yun. Kasi, remember, ang impeachment court, hindi yan guilty beyond reasonable doubt. Diba? Ano lang yan eh. Anong tawag doon? Kailangan lang meron lang what reasonable I forgot yung term doon. Pero beyond reasonable doubt, hindi kailangan reasonable doubt. Yeah, I heard about that. Ang kailangan lang dyan is meron lang silang, what would make a reasonable person believe that the person is guilty? So hindi ganun kabigat ang preba. So hindi, ang ano lang yan, ang locus lang ng ng guilt yan eh. Pareho lang sa civil. Parang believable ba to? Parang ganun. Ganun lang yan. Hindi yan guilty beyond reasonable doubt. Yung kasi pag gano'n, di ba dapat may resibo ka, may pirma ka. Ito meron silang pirma eh. Yes! May pirma sila ni okay. Duterte. Yun ang iniiwasan nila. Kasi nailabas. Pwede naman talagang kahit na anong ebidensya ibigay nila, ipapawalang sala si Sara. Alam naman natin yun. Pero pag na-expose yun, syempre may reaksyon na tao nun. Yes! There is now the court of public opinion. Yes! Paano nag-gaslight ang tao? Yun ang iniiwasan nila. Malaman ng tao ang katotohanan. Ganun kawalang sila Cheese. Yan sila Bato. Ang ayaw nila malaman ng taong bayan ang katotohanan. Okay, moving forward, kung nga naglabas na ebidensya, na-expose, and then sabi na not guilty kasi mas marami atang pro-Duterte the 20th Congress eh. She may have the numbers that the magic 9 na gusto niya. More than 9. Tingin ko more than 9. Putangin na, nakakatakot. O sige, assuming as such na gano'n na nangyari, tapos na pa walang sala. Paano kung magalit ang mga tao pag EDSA na naman? Yan ba makakatulong sa ekonomiya natin? Hindi mag-EDSA. Ano? Pero wala na silang political career. Tandaan mo, ngayong panahon ng internet, more than anyone, ang magsasuffer mga anak nila. Dennis? Sa ugali ng mga troll, tingin mga anak nila. Tangina mo, tatay mo, walang yan. Ang nanay mo, walang yan, try doon sa bayan. Pero alam tangina mo, mamatay ka na. Yun ang mangyayari sa mga anak nila. They will be paying a higher price. Because it's their family that's going to suffer. But you have to remember, there's China in the horizon. And they have trolls. Yes! And they will gaslight everybody. Pero ang mga anak nila, hindi naman nakakulong sa bahay. Kahit wala sa internet, paglabas mo, puta makita mo, bubulungan ng tao, putang ina, nakawalang yaya. Puki na kinakain niya galing sa araw. Sabagay, si Kitty is getting some of that now. Hindi ka kayang protektahan ng China sa tunay na buhay. You may be isolated from social media. Pero pag nagalit ang tao, tangina naglalakad ka, babatiin ka ng kamatis, hindi mo kayo. Hindi siguro maaabot sa ganun. Pero puta, ganun nakatumbas nun. Bakit May magsimula lang. Yun yung, hindi mo masabi kung saan patungo ang galit ng tao. Madali kasi makalimot ang Pilipino eh. Ba't si Bong Revilla? Asa na si Bong ngayon? Hindi siya nanalo. Pero, nanalo pa ulit after na lumabas yung kaso ni Napoles.
Everybody's calling him magnanakaw, pero nananalo pa rin. Nanalo ba ngayon? Pero ngayon hindi. Because eventually, it will catch up to you. Naku, I'd like to think that sana ganyan nga mangyari kasi paano na lang tayo? Because it will. Okay? It will catch up to you. Well, ngayon kinakasuhan nila ulit, binubuhay yung kaso ni Jinggoy. Napakadami pala kaso ni Jinggoy. Tandaan mo, okay? Karma is real. Not because it is a universal law. But because? It is not the universe talking to you. But? It is human nature. Na eventually, tandaan mo, ang tao masama ugali. Totoo yan. Eventually, pag dumami atraso mo, babalikan ka. Pag tutulungan ka, babalikan ka. At yun ang dapat nilang iwasan. That is why kailangan kumalat yan, pumutok yan. Puputok yan, kakalat yan. Nasisiguro ko yan. Ito, pero ang tagal! Isipin mo. Pero puta, isipin mo. Halimbawa, tangina, kung gaano ka walang iyaan tao, lahat ng chismis sa mundo bubuhayin against him and his wife. Pati yung previous wife niya, pati yung mga anak niya sa previous wife niya, lahat yun uungkatin. Tapos kilala kong ugali ng mga trolls sa internet. Teka muna, may previous wife pala si ano? I didn't know he had a previous wife. Ano, patay o buhay? Buhay. Okay. Hindi pala siya beauty. Singer sa Sulu Hotel. Hindi mo alam yun. Sino? Singer sa Sulu Hotel, dati. I forgot the name. Hindi ko alam yun. Pero lahat yan uungkatin ng tao. Pati dalawang anak niya nga mag-suffer. Dalawa pala anak niya sa una. You think all these people would let him, would forgive him for that? Tangina sa dami ng pinatay nito mga to. Tangina, don't tell me hindi babawi yan. Siya babawian mo. Puta, ito na lang ang pag-asa nila, matanggal si Sarah. Hindi ba natin pag-asa ang ICC? That's another thing coming. Magkaibang usapan yan. Oo nga, pero isabihin... Yung ICC andyan na inaantay na lang. Pero puta, yung ganitong panahon na nawawalan ng pag-asa tayo. Pero ang demonyo pala ni Cheese, no? Yeah. Ganon din si Toby. Si Toby ang dapat ma-realize ng tao na it was Toby who started all this. Ako naman, why would he side with the Dutertes? Ano, 'di ba okay naman asawa niya, kamag-anak ng presidente. Ba't ka kakampi sa kabila? Dito ka na sa eto na nakaupo na, bakit ka pa doon sa struggling? Hindi ko naintindihan. Self-interest. Kasi pag tinignan mo mukhang malakas pa rin yung kabila. Mukha lang. O baka naman that's just me. Kasi ako yung example mo ng mamamayang ordinaryo na ang tingin ko mahina ng mga Duterte. Kasi nakakulong na yung tatay eh. Puta biglang maingay pa rin sila. Malakas mag-project. Kasi di ba sinaputahin ni Toby Chanco yung election? Pinatalo ilang kandidato ng administration. So nagbukang mahina sila. Ang presidente mo naman, puta, ayaw mag-flex ng muscle. Ayaw nga mag-flex ng muscle. Sa lahat naman ng presidenteng, ito naman para walang gulo. Naku. Putang ina. Kung ako yan, anong walang gulo? Poking inahalongkatin nyo lahat ng kaso ng mga poking ng ilang yung buhayin lahat. Hindi naman imposible yun. Wala ka nang gagawin eh. Kakalkalin mo lang eh. Pakulong nyo lahat. Yung mga vlogger, di pa nga napapakulong eh. Kalkalin nyo lahat ng pangkasong putang ina yung pakulong nyo. Tignan natin yung kung sino. Question. Ito, another question. Or, what if nagkukunwaring mahina lang ang presidente para malaman ko sino yung mga traidor. Sino yung traidor sa paligid niya. A little too late for to play that game. If you're playing possum up to this point. 3 years pa. Oo nga, but... Ito, malala. Alam mo bang pati ang executive, ang secretariat ng League of Cities of the Philippines, puro Duterte pa? Kasi... Gaano kalalim? Okay.
gaano kalalim ang mga Duterte loyalists sa bureaucracy. Hindi mo alam. See, even the Liga, kaya pala ang Liga, hindi inendorso ang alyansa candidates. Kasi, pati ang mga Liga, Liga ng Barangay, League of Cities, League of Municipalities, ULAP, pati pala ang Secretariat yan, Duterte appointees pa rin. Pati ang mga association, Duterte pa rin. Paano mo malalaman kung putang ina masyadong maaga mong inupakan, di lahat yan nagtago. Posible yun. Posible yun, totoo ka. Ngayong naglutangan, ayan na. Para alam mo sino tatargetin mo. Oo, alam mo kung sino wawalisin. Because remember, pagkakamali nila, pag-upo niya, hindi niya winalist eh. Dahil noon, kakampi pa mga Duterte. Oo, tsaka hindi naman niya siguro alam kung sino wawalisin niya ng panahon na yon. Yes. Midterm, naglabasan, coming out of the woodwork. Tapos ngayon pa lang ata lumalabas na iba, hindi ka makapaniwala, pero masakit sa dibdib, pero I shall not mention. Pero to know about these things, parang... Puta, isipin mo, sarili mo ka mag-anak. Oo. Diba? Oo. Sawa ng sarili mong pinsan. Ganong kalala yun. Ganon nga kalala. Siguro maraming binayaran si Duterte, no? Oo, kumita lahat. Na kumita lahat. Yun lang ata ang solusyon dun eh. Ang pinaka-ano dyan, for me, ang pinaka-tragic dyan, si Migs. Subiri. Oo. Kasi? Okay. Kaya siya natanggal kasi he was not playing politics. What was he doing? He was truly defending a senator's right to an investigation. Unlike Cheese, who's playing politics. Pero claiming, hindi nasa batas ito. Gina-gaslight nga kamo ang mga tao. Wow. Medyo masakit sa dibdib, no? Ganun talaga yun. Hindi, sa akin, hindi masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib yun. Why? Para sa aking sa aking mamamayan. Karma is real. Kaya mo masakta ng mamamayan para matuto silang bumawi. Bagay, pag nagalit kami, edi banat. Di ba? Nung natanggal siya, Dennis, ang tagal. Si Chi. Ang tagal, Dennis. Ang tagal. Ganun talaga yun. Yun ang masakit dun. Ang tagal. Ganun talaga yun. Mag-aaksaya ka pa ng isang kung manalo pa sa 2028, huwag naman. Ganun talaga yun. Ay, naman, magre-revolusyon na ako nun. Hindi na po pwede yung ganun. Tingnan na mo, hindi sabay-sabay ang pagbugso ng damdamin ng tao. Pero pag bumugso yan, nag-uumapaw. Oo. Sabay-sabay yan, magagalit. Yung revolusyon, ang tao pagod na dyan eh. That's why walang, ibig sabihin, hindi pa bumubula uli ang galit. Diyos ko. Ang tagal talaga. Pag bumulwak uli yung galit niya, yun na yun. Kailangan talaga nating matusok bago magalit ang tao. Well, dyan is kailangan pag-usapan. Para malaman ng tao kung ano nangyayari. Bagay, para maintindihan pa ng tao. Kaya mag-abang tayo sa June 13 kung ano lalabas, kung ano sasabihin, malamang kalokohan na naman yan. Ganun talaga yun. Kasi hindi mo na po pwede. Okay. Ang naman doon is Jesus has already chosen his course of action. Obviously. He's already made his bed, obviously. Wala nang balikan. Oo. Hindi ka pwede bumalimbing pabalik. Kahit na bumalimbing siya pabalik, hindi na makakalimutan ng tao. Oo. Ngayon lang, galit na galit ng tao sa kanya sa internet. Totoo yan. Tawag sa kanya cheese dog. Pinipilit ng i-gaslight ang house. Which nobody buys. Nobody buys. Totoo yan. Diba? Ang tawag sa kanya sa internet, cheese dog. Tuta. Yun ang pinakamabigat doon. Ngayon, paano ko pa babaligtad from there? You think, kahit bumaligtad siya, makakalimutan ng tao? Hindi.
Nag-iisip ako ng Wala mga nang bumaliktad. balikan. Oo, Iniisip ko kung wala sinong nang balikan. Nag-iisip ako kung sinong bumaliktad na tinanggap eh. Nag-iisip ako talaga kung sino eh. Pero wala akong maisip eh. Si Chief kasi bumaligtad, tinanggap ng tao. Nakailang baligtad yan, tinanggap. Pero, hindi siya nakapronta noon. Oo. Hindi lahat nakakaalam. Ngayon, nakaprente siya, hindi makakalimutan ng tao yan. At naglalabasan kasi ngayon yung issue sobrang contentious. Na ang lumalabas na ang pinagtatakpan nila, kayang tanggapin ng tao na hindi nila kinonvict. Tatanggapin na ng tao na hindi nila makukonvict. Ang hindi matanggap ng tao is pinagtatakpan nila yung ebidensya, pinapatay nila, lumabas yung ebidensya. Kaya gusto ko talaga makonvict. Ang idea na tayo, sige na, hindi nyo i-convict kung wag, pero at least gusto namin magaling. Yung totoo. Yun ang pinagtatakpan niya. Tamo yung sabi niya, hindi, maganda yung resolution ni Bato. Para kung makakuha ng majority, alam mo na kahit na magka-trial, matatalo kayo, hindi makukonvict. Gago! Hindi mahalaga conviction, mahalaga yung trial. Oo. Kasi doon naglalabasan ng baho eh. Oo. So, yun ang drama eh. Yun na ang slip of the tongue ni Chief. Binibigyan nyo na ng dahilan. Napakamot na lang talaga ako ng ulo ko. But I will still watch it kung may trial. So, ito ba yung magko-crossover? Everybody will watch it. Will this cross over to the 20th Congress where she have bigger numbers? Yes, it should. Pero, I don't think it would. Kasi may sinabi ka dati na you can only file impeachment once in ano ba yun? Once a year. Once a year. Impeachment can only be initiated once a year. Initiated, ibig sabihin sa House. Tapos na. Na-initiate na. Will this be... Pero trial must commence. Pero eventually, hindi nila pipigilan yun. It will commence. Hindi. Yun na nga eh. Ayaw nilang i-commence ang trial. Kaya nga, with a mere resolution, which is a legislative function, in not an impeachment court, kailangan magsimula ang trial. Pero, pati yung pinagtatakpan ng Chief. Diba? Ganun ang kawalang yaya. Alam mo na he made his bed. Pa siya sinasabi, the Senate is supreme over blah blah. Mga ganun salita. Pinagtatakpan na nga. The Senate is not supreme. No, it's not. It is only a legislative body and a quasi-judicial body when it comes to impeachment. But it is not supreme. He said Senate is supreme. It is co-equal to the House. Co-equal to the House. Kaya nga pagkahiwalay ang function nila. Initiation has to come from the House, termination, Senate. How can you terminate something if you do not accept it to begin with? Because that's what they're doing. By not initiating the trial, they have rejected what was initiated by the House. Outright. Pero may sinabi which they cannot do. May sinabi si Martin Romualdez, sabi niya that he respects the House, kung ano yung decision ng House. Ayaw ko kung ano ibig sabihin ng salita na yun. I know Martin Romualdez likes double speak, but ako hindi ko nakita yung ibig niya sabihin sa sinabi niya na yun. Wala na, tapos na tayo sa House. Wala na akong pakialam kahit ano sabihin nila. Ang mata ko na sa Senate na, bakit? Because tapos na ang House. Natrabaho na nila yung kanila. Oo. Ang susunod na trabaho ng House is to prosecute na lang. Pero baka hindi ma-carry over kamo sa 28th Congress, hindi patay na siya. Pinatay ni Cheese. Hindi i-carry over. Maniwala ka sa akin, hindi nila i-carry over yan. Ganun kawalang yasi. Kahit si Tito Soto susunod na Senate President? Hopefully. Kung si Tito Soto maging Senate President, then we have a chance. Siya napipisil Siya daw napipisil. Does he have the numbers? That's another story. That's another story. Paano kung yung mga Duterte lapdogs, kung ang pick and cheese, di wala siya numero? No.
nga. Bakit? Kasi alam na nila na si Cheese papatayin ng trial. Tama. Alam nila na si Soto, although Soto would vote not to convict, itutuloy ang trial. Oo. Yun ang iniwasan nila. The trial. The trial. So ako, tingin ko, Cheese has the Duterte vote. Which is the mas marami. Sa ngayon, no. Dasal na lang tayo. Wawa naman ang Pilipinas. Kaya, walang hustisya. Taong bayan, ilista nyo lahat na may atrasken. Magalit na tayo. Toby Chanko. Jesus Escudero. Tandaan nyo yan, because Toby Chanko ang nagsimula ng lahat. Nagsimula ng lahat. Jesus Escudero. Lahat yan, ilista nyo na. I understand Bato and Bongo, syempre kasi doon talaga sila eh. Pero si Cheese hindi ko inaasang mangwawalang hiya. Nagulat ako doon. Parang out of left field. For me. Alam mo, mas madali pang patawarin si Robin Padilla. Bobo yun. Oo. Alam mo yun? Tsaka consistent si Robin Padilla. Duterte. China. Wala ka nang aasahang iba doon. Wala. Hindi baligtarin. Hindi nga baligtarin. One thing about Robin is, doon siya. Kung saan siya, doon siya. At totoo naman. Diba? Totoo naman. He may be stupid. Yes. Diba? Sayang ang aircon sa kanya. Sayang ang merienda. Nakakain pa naman ako doon minsan. Pero, pangit ang merienda nila. Alam mo, diba? Oo. May prinsipyo. Kita mo naman, he's wearing his allegiances on his sleeve. Hindi ka magkakamali sa kanya. Diba? You may not agree with him. Oo. Pero at least may prinsipyo. Tsaka kita mo kung ano siya. Same as Rodante Marcoleta. Ang kulay niya nandyan. Hindi may siya prinsipyo magbabago. tao. I may hate the guy. Yeah. Pero hindi baliktarin. Iba rin ang turncoat eh. Pero alam mo, sabi nga nila, it takes a smart man to be a turncoat. Probably true. It takes an evil man. Still. Because the turncoat, ibig sabihin wala kang prinsipyo sa buhay. Still. Takes smarts to do that. Mahirap mabaliktad. And still survive. That takes smarts. Di ba? But somebody always pays. Ayun lang. Totoo. Tandaan mo, lahat yan. You may survive. Pero puta, ang lahat na nagbabayad, mga anak mo. Kaya mo bang pagbayarin ang utang mo, ang anak mo? Mga apo mo? That's why it takes an evil man. Oo. Kasi napakawalang iya mo pagbabayarin mo, mga anak. Pakakain mo sa anak mo, nakaw. Hindi lang yun. Patay ka na, dinuduroan pa ang anak mo. Anyways, masakit sa dibdib. Anyway, ayan ho. Kaya diba, Benigno Ramos, mga anak niya nagpalit ng pangalan. Sino? Benigno Ramos. Sino yun? Nagtayo na makapili. Nagpalit ng pangalan. Oo, syempre. Bakit mo hindi gagawin yun eh? Syempre, traidor ang tatay mo. Ako din, papatang pangalan pag ano. Emilio Aguinaldo, di ba? Hanggang sa mamatay. Niyuyura ng pagkatao. Hanggang ngayon. Traidor ang tawag sa kanya. Di ba? Ito yan. Oh well. Talaga. Anyway, ito natatapos ang aking mahigit-higit na konti sa 30 minutos. So ayan o, narinig na ninyo ang pinag-usapan namin ngayon natuto tayo ng konti tungkol sa ginagawa ni Cheese para maintindihan nyo rin na hindi siya katanggap-tanggap. Magalit na ho tayo para siguro may mangyari. Ako medyo masama na loob ko eh. Ayan. Tagal lang talaga ng karma, sa totoo lang. Ang tagal. That's the problem with karma. It takes so long. Kung kailan hindi mo inaasahan tsaka kasasampalin. Tsaka ang dami nang nasaktan, ang dami nang namatay, ang dami nang naargabyado bago nahuli.
Ay, ganun talaga yun. Pero puta, hindi kung kailan hindi mo inaasahan. Well, totoo yan. Kung kailan akala mo safe ka, saka yan, sisipain ka nung bigla, magugulat ka na lang. Ay, nako, dito ho nagtatapos ang ating episode, no? Ako po si RP Lazaro, sumasama ang loob. Ito naman po, ang komentaristang kupal, kay Dennis Reyes, nagpapaalam.